Ano nga ba ang sitwasyon ng mga lugar bago ito maging kalsada? Sa rutang ito, tatawirin lang naman namin ang mga kabundukan na sa mga susunod na taon ay magdudugtong mula Paite, Laguna hanggang Real, Quezon. Wala nang dumadaan dito, no? Nabot na kami ng malakas na ulan. Ito ang kwento ng isang ride na muntik na kaming maging kwento. Yan, tinatawid na yung bike namin sa bulldozer. Hindi to kakapal yung putik. Hindi na to bike packing. Teka, kwento ko lang sa inyo ang mga nangyari. Bigla lang ako nayaya mag-bike packing. Bihira na rin akong mag-ride ngayon. Kaya nung kakauwi ko lang ulit ng Pilipinas, nag-go na agad ako. Simula ng Padyakan, touchdown Pagsanhan. Mula Santa Cruz, Laguna, pumadya kami papuntang Paquil, Laguna. Simula pa lang ang ride, umuulan na. Kagaya ko, sawa na raw sa semento ang mga kasama ko, kaya trail ride ang plano namin. Madilim pa ang umaga nang sinimula namin ng adventure at halos wala rin akong tulog. Habang unti-unti kaming umakyat sa mahabang banayad na ahon papuntang Tatlong Cruz. Dati itong sikat na ruta ng mga siklista. Pagdating sa Santa Ana, doon nagsimula ang mga gravel roads. Marami ring dumadaan na truck. Ginagawa pa pala yung mga kalsada dito. Ilang buwan na raw silang nagtatrabaho dito para buksan ang bagong kalsada. Araw-araw silang pumapasok ng maaga para maitawid ang gutom ng kanilang pamilya. Samantalang kami, nandito lang, tumatakas muna sa responsibilidad para pahirapan ang sarili at mag-focus sa kasalukuyan. Masaya pa ang simula, napapadyak pa namin ang daan. Putik pa to dati. Pili ko lahat naman na kalsada, putik pa dati. Kumain na rin kami ng breakfast at mukhang ito na ang huling kainan sa umaga. Wala na raw kasing mabibilhan sa bandang unahan. Yan, kumain na kami dito. Simula na daw to ng Kalbaryo. Nag-isip ako kung magba-back out ako. May time pa. Mag-back out na ba ako? Okay. Ayun na po. Simula na po ng Kalbaryo. Mayroon pa akong chance na mag-back out. Yung isa is papuntang Paquil, Laguna, and ito naman is tatagos daw ng Real and unlimited putika na siya. Pagkatapos ng 15 minutos na tulakan, nag-back out na ako. Sinabi ko sa mga kasama ko na hindi na ako tutuloy. Sobrang putik kasi. Malapit ba tayo yung Real? Malapit lang. Malapit lang. Mga ilang oras. Baka mga 3. Pero mga ating bota. Wala nang dumadaan dito, no? Oo. Pang kahit sasakyan. Tapos, nandito na naman ako. Sinundo nila ako. Nakita ko si Sir na nagmumukha. Oo. Hindi nagbibideo na nga ako. Tapos, Sabi, tara na. ano yung girls yung sinabi mo sa kanya? 5 km lang daw. 5 km lang yan. 5 km lang daw. Eh, kaya ko naman maglakad ng 5 km. Nagmumukmuk. So, bumalik ako. 2 p.m. Hindi pa rin kami sa gitna ng kawalan. Pero at least, nababike na namin yung ibang part dahil may mga batuhan na hindi na masyadong maputik. Basic lang naman, no? Mas mahirap yung na-car. Charat! Makikita mo ring nakaboots na ang mga lokal. Nakakagulat dahil may mga tahanan pa rin dito sa gitna ng kabundukan. Dito na rin nagsimulang lumiit at naging makitid ang mga daan. Maraming puno ang pinuputol para mapatag ang bundok at mapalawak ang kalsada. Dito mo makikita ang epekto ng development sa kalikasan. Kung kanina ay umuulan lang, ngayon ay bumuhos na talaga ang ulan. Magkakaroon na ng bagong highway na tatawid sa kabundukan ng Luzon na tinatawag na Luzon Pacific Highway. Isang kalsadang magdudugtong mula Calabarzon patungong Northern Luzon na inaasahang magiging mas mabilis na ruta papunta sa silangang baybayin ng bansa. Ang ilan sa mga rutang ginagawa ngayon ay bahagi ng mga access roads na ginagamit para maitayo ang mga windmill projects sa kabundukan. Layunin nitong makatulong sa pagsusupply ng kuryente at posibleng mapababa ang presyo ng kuryente sa hinaharap. Ngunit, sa kasamaang palad, may kapalit ang pag-unlad nito. Ito yung mga dinadaanan namin ngayon. Makikita mo kung paano nagiging kalsada isang kalsada. So, una, pinuputol muna nila yung mga puno, which is nakakalungkot dahil nakikita natin siya. And I think after nun, lilinisin nila tong part na to and doon na makakapasok yung mga bulldozer. So yun, putol na yung mga puno dito. Kasama ba to sa flood control? Sila yung nagpo-produce ng flood. Sa mga susunod na panahon itong daan from Real to Laguna magiging ganap na kalsada and we-witness natin kung paano siya ginawa. Which is nakakalungkot.
Hindi ko alam kung saan ba yung tamang daan, so pinapauna ko sila. Kasi sila yung mga unang lulubog. Tama naman, oh. Alay. Wala na akong pake. Kung lumubog pa ako, wala na akong pake. Meron na kami 1 hour. And then, magiging kadiliman na ang mga kaganapan. So, medyo bibilisan na namin ang konti. As in, wala kami nakakasalubong dito. Ito yung sinasabi nilang forestry. Kasi forest nga naman talaga yung dinadaanan namin. Tagal ko nang hindi na ganito ngayon. So, medyo sinusumpa ko siya ngayon. Actually, nag-back out na ako kanina. Na pinabalik lang ako ni Kuya. Ito kakapal yung putik. Kailangan namin tanggalin yung mga putik. Kasi pag di mo siya tinanggal, kapit na siya. Woo! Ilang oras na rin kami sa bundok at nagsimula na kaming magtulak ng bisikleta. Ang pinaka-challenging, kailangan naming itawid ang mga bisikleta sa ilog na tumataas na dahil sa ulan. Nagpakin. Sir, ano tong Laguna mo? Oh my gosh. Oh my God. Tumataas na yung ilog. Pagkasa yung bag kailangan sa taas. Umaagos na rin yung tubig. Oh my God. Oh my God. Kaya. May mga bato lang eh. Pakin. Ayan, tinatawid na nila yung bike. Wala nang paki kung mabasa. Oh my gosh, marami? Oh my gosh. Oh my, medyo makati, marami daw limatik. Tumawid na kasi. Kami kasi tataas na yung ilog. Okay na. Wala ka ako. Kararating lang namin, grabe. Biglang umulan, lakas. Uy! Limatik! Sir, ano bang ginagawa natin? Katarantaluan to eh. Nabot na kami ng malakas na ulan. Yung dinadaanan namin. Kailangan mo talagang yumuko. At lalo pang humirap ang daan, kailangan na namin itulak pataas ang mga bisikleta dahil sa mismong trail na dumadalo yung tubig. Ngayon na lang ulit ako nag-adventure ng ganito. Lela. Hindi namin alam kung dito ba yung daan or dito. Ngayon, pag dito ka dumaan, lulubog ka. So, I think dito tayo dadaan, no? Okay. Tulong-tulong na. Ang daming lamok. Dulo na to. Dumilim na. Madilim, malamig, at sobrang maputik na ng mga daan. Tinulungan na nga ako magtulak ni Sir Bernard. Kulang ako lagi sa upper body workout. Naglalakad pa rin kami sa gitna ng kadilingin as of 8 p.m. I think 8 p.m. na ngayon. Ngayon ang hirap kasi mamimili ka talaga kung saan yung tamang daan. Yung iba, hindi mo alam kung lulubog ka hanggang tuhod. Tapos, oh my gosh. Hindi na to bike packing eh. Hindi na rin nakunan ang karamihan sa nangyari. Madilim na rin. Halos 3 oras kami nagtutulak sa kadiliman. Sa bawat hakbang, kumakapit ang putik sa gulong ng bike ko. Kailangan ko pang tanggalin ang putik para lang umikot ulit ang gulong. Natatakot akong mamuli ka. Ngunit pagkatapos ng ilang oras, nakahanap din kami ng matutuluyan. Ang original campsite pa sana namin ay 4 na oras pa ang layo. Pero sa sobrang putik ng daan, hindi na kaya. Ano nangyayari? Huwag na kayo ihi, guys. Mainit. 8 o'clock, buti nakahanap kami ng barak. Sakto. Biglang umulan. Grabe, ito na yung pinakamalala ko sa lahat. Tinalo yung Tarlac. Buti na lang may nadaanan kaming barak sa gitna ng kabundukan. Binili na lang namin yung mga stock nilang pagkain. At pagkatapos ng mahabang paghihirap, ito ang reward.
Sobrang gutom, kahit simpleng delata na lang sobrang sarap na. Kinabukasan, balakpasan na namin umalis na umaga pero tuloy-tuloy pa rin ang ulan. Isa pa sa amin ay nagkasakit kaya naghintay muna kami hanggang tanghali. Pag-alis namin, nagsimula na naman ang kalbaryo. So ito yung mga dinaanan namin kagabi. Pa rin kami dadaan mamaya. And naghanap na kami ng magre-rescue. Kasi may nagkasakit na sa amin. So I think 3 hours pa daw yung pababa. Ayan, hindi rin kaya ng 4x4 pumunta dito dahil kakabutas lang ng mundo. Kaya medyo alangin kami sa mga desisyon sa life. Ayoko na. Bakit ako nandito? Feeling ko maputik yung daan. Ganito rin ang dinaanan namin kagabi. Malalim na putik. Bawat akbang, napupuno na namin ng putik ang mga bisikleta namin. May mga bahagi pa nga hanggang bewang ang lalim ng putik. Malalim. Surprise, surprise. Nagiging patag na yung lahat pag gustong-gusto mo nang makauwi. So parang ganito rin yung dinaanan natin kagabi, hindi lang natin nakikita, no? Pero mas lusak yung Sabi nila 3 hours pa daw tong papunta sa mismong sementado, pero hindi pa kami sure. 1 kilometer, 1 hour kasi sobrang putik talaga. Ganito kakapal yung putik. Kailangan namin tanggalin yung mga putik. Kasi pag di mo siya tinanggal, kapit na siya. Woo! Nakapa ka lang dito. Ha? Nakapa ka lang din. Oo, nakapa na ako. Kasi umaano yung sapatos ko eh. Talaga niya yung ano. Buti na lang tinulungan kami itawid ng isang bulldozer para makarating sa kabilang bahagi ng lugar. Kung hindi, pakaisang oras pa kaming ma-stuck doon. 3 oras na kaming nagtutulak at 3 oras pa daw bago namin marating ang sementadong kalsada. Dito na ako nagpatulong sa isang lokal para itulak ang bike ko. Nag-hike na lang ako para kahit papano ay mas ma-enjoy ko pa ang experience. Marami rin akong kasama dito na nasiraan ng sapatos. 2km pa lang yun. 2 hours. Sa unahan, maputik pa rin pero matatanaw ko na ang dagat. Ibig sabihin, malapit na kami. Narating din namin ang isang maliit na community. Doon ko na rin tinanggal ang putik sa katawan ko. Kala namin tapos na. Pero may ilan pa palang matarik na pababa. Pero ilan na lang daw yun. Ay! Oh my gosh! puting ka muna, hawak ko naman. Bitawan mo. Haba ko ha? Wait lang. Hawakan mo sa puwet. Okay, hawak ko. Sa gulong, sa gulong. Sa gulong. Basic, no? Basic ba siya rin first, no? 7 p.m. nakarating na kami dito sa sementadong port. With the power of teamwork. And salamat din sa lokal na tumulong sa amin. Actually, nagpatulak na ako. Finally, nakarating na kami dito sa Real Quezon. Dito muna kami nagpalipas ng gabi sa Camp Fury. So, meron silang accommodation dito. Pwede rin kayo mag-tent. And yeah, good thing nakapaglaba ako and nakapaligo after a tiring ride. And ngayon, magbabas na kami papunta ng Manila. So, merong bus dito sa Real Quezon. Actually, first time ko dito. So, tingnan pa natin yung scenic route along the way. And it's at sa gitna ng putik, pagod at ulan, doon mo rin nakakalimutan sa dali ang bigat ng responsibilidad sa buhay. Minsan, bago maging maayos ang isang kalsada, kailangan muna nitong dumaan sa putik, hirap at mga kwentong halos hindi mo na makakalimutan. At siguro ganun din ang buhay. Bago maging malinaw ang direksyon, kailangan mo munang mawala sa mga daang mahirap tahakin. At ito ang mga dahilan kung bakit mas nagiging matatag ang ating paglalakbay.